Hello everyone and welcome back to my channel. Dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ating topic ko sa ngayon at ang ating pag-uusapan ay patungkol sa naganap na rally sa labas ng ating bansa at sa ating uh, pagkakaalam. Ang rallying ito ay ginanap sa bandang Europe. Meron lang kung tayong nakita na hindi ka nais-nais dito sa mga nagsagawa ng rallying ito. At atin hong panoorin ho muna at saka ho natin siya bibigyan ng seryosong usapan. Okay, yun o, yung nakita natin sa maiksing video na to, na kung inyong mapapansin, yung mga nakahilerang mga babaeng yun ay may kanya-kanyang hawak na larawan ng ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. At yun, kanila hong pinunit at yung iba nga ay hindi pa nagkasya doon. Kanila pang tinapak-tapakan. Ano po ba yung ibig sabihin? Itong mga taong to, naturingan silang Pilipino, subalit sa kanilang ginawang yun ay napaka bastos at walang modo at kawalan ng respeto sa ating Pangulo. Tanong ko lang dito sa mga nagraling ito, at alam ko yung mga nagrarally pa na tumitingala kay Duterte. Ang tanong ko lang sa pumunit ng larawan ng ating Pangulo na si PBBM. Tanong ko sa mga taong to, ano ba ang nagawa sa inyo ni PBBM? Ano ba ang ikinagagalit ninyo sa kanya? Minura niya ba kayo? Nagsalita ba siya ng masama laban sa inyo? Pinabayaan ba kayo mga OFW? Ang yayabang yun eh. Kukunin niya kayo sa ibang bansa. Ni minsan hindi natin narinig na nagmura si PBBM. Ni minsan hindi natin siya narinig yung nagsalita ng masama laban sa inyo. At tumutulong nga siya
sa mga OFW, sa pamilya nyo na naiwanan, na binibigyan kayo ng benepisyo. Ngayon, ano bang naging kasalanan niya sa inyo? Galit na galit kayo sa kanya. At gano'n na lang yung panglapastangan nyo bilang isang presidente ng Pilipinas. Presidente natin. Pero kung ang itinituring nyo lang na presidente ay yung si Digong na tinatingala ninyo, na palamura, mamamatay tao. Ano bang dahilan bakit siya nandyan? Dahil sa kaso niya na crimes against humanity, right? At tapos nandiyan kayo dahil tinitingala niyo siya. Siya yung kinikilala niyong presidente, ganun ba? Ang kinikilala niyong presidente na tinitingala niyo, na sinasabi niyong minamahal niyo, ang Tatay Diggs ninyo, ay isang palamura at isang mamamatay tao. At yan ay inamin naman niya, di ba? Na inutos siya, ipapatay si ganito. At yung isinagawa niyang war on drugs ay fake. Yung maliliit na tao lang ang kanyang ginawang parang collateral damage. Kasi kung talagang totoo ang pagpapa-implement niya ng war on drugs, eh bakit yung mga big time drug lords ay kaibigan niya? At ang isa pa nga doon na ginawa niyang economic advisor. Isang drug lord. Ang ibig sabihin nun, para lang mapagtakpan yung mga modus operandi nila. At yan ay pinatunayan o may nagpatunay na dating miyembro ng Davao Death Squad sa ilalim ni Duterte noon, nang siya pa ay mayor, na si Arturo Las Cañas. Isiniwalat niya yung mga gawain ni Digong noon sa mga pagpatay. Pinapatay yung mga kriminal, hold-upper, mga ganun. Pero ang totoo yan, pati yung kalaban niya sa politika o kalaban niya sa negosyo niya, pinapapatay din niya. At yun nga, meron pa siyang pinatay na isang pamilya. Ipinapatay na isang pamilya. Na yung babae buntis. Abas yung bata, 5 taong gulang. Yan ba yung taong tinitingala nyo? Taong sinasabi nyong mahal nyo? Na palamura. Nung naging presidente siya, ano bang naging nangyari sa Pinas? Nung isinagawa niya yung war on drugs, tukhang, para na lang silang namamaril ng ibon
Hindi nila binigyan ng ah, halaga ang buhay ng tao. At ang masama yan, yung iba, nadamay na walang kasalanan. Paano kung bahagi ng inyong pamilya ay isa dun sa nadamay, na nadamay lang at napatay? Ganun pa rin ba ang tingin nyo dyan, kaibigan? Na mahal nyo, tinitingala nyo. Nandiyan pa kayo talagang pinapakita nyo na mahal nyo ang taong yan sa kabila ng mga ikinaso sa kanya sa salang pagpatay. Kumbaga mamamatay tao. At yun naman ay inamin niya eh. Ilang beses ba niyang inamin yan ni Digong? At meron pa nga siyang inamin na talaga mismo siyang pumatay. Tapos nandiyan kayo. Gusto niyong ipaglaban. Paglaban niyo ang isang taong mamamatay tao. Paglaban niyo ang isang taong palamura. At higit sa lahat, ang isang taong minura ang ating Panginoong Diyos. Ang ipapakita sa inyo, yung taong tinitingala nyo, na iniidolo nyo, taong palamura, taong maraming namatay dahil sa kanya. At higit sa lahat, ipinapaubaya niya raw sa Diyos ang taong yung kanyang kapalaran, di ba? nagmura Pero sa ano Panginoon. sabi niya nung siya Rapid fire! Hinati naman itong si Sarah Jane Potpot sa kanyang sa pangas. Pero to his fate. Sabi niya, pag sa Diyos ko na yan lahat. yan daw ang sabi, pinauubaya raw sa Diyos. Talagang itong mga At yung papakita kung paano niya ito, pag desperado na at minura ang ating Panginoon. nasaid na, kinapos na sa panluloko, doon, kakalad ka rin na ang pangalan ng Panginoon Diyos. Pero ano sabi niya nung siya ay nasa rurok ng tagumpay? Kasi nga, itong video yung paparinig natin sa Ito, inyo, sinabi niya ito, panoorin niyong nagsisimula maigi. siyang di ba? Itong Yan yung taong kasagsagan ng ika nga, hindi pa siya tinitingala nagtapos. nyo at Kaya iniidolo nyo. nagpapalakpakan pa lahat. Pero simula nung sabihin niya ito, marami na nagduda. At isa na tayo sa nadismaya. Hindi man tayo magkakapareho ng reliyon. Kasi wala akong narinig na ganitong tao eh. Mga kaibigan ito sabi niya, pakinggan ninyo. Kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun.
You created something perfect, and then you think of an event that would tap and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala ka? Ikaw, maniwala ka? Hmm. Kaya nga sabi ko siya, maniwala niyan. No. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the sin? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Hindi, tsak-tsak, wala mo ng nanay pati tatay mo, hindi wala ka makasali. Okay. Tapos ngayon, may original sin ka. So, yun o. Ang taong pinaglalaban nyo, iniidolo nyo, at tinitingala nyo. Sa ring bastos ang bunganga. Yun ba yung taong minamahal nyo? Yun ba yung taong sinasabi nyo na ipaglalaban nyo, mahal nyo? Ayun, mag-isip-isip po kayo kung anong klaseng tao si Digong. Dahil sarado na ang utak nyo. Paniniwala nyo na mahal niya kayo. Hindi. Pati nga pa ni Panginoon Diyos, minura niya eh. Kayo pa. Tapos kung makapag salita kayo na ipaglalaban nyo, mahal na mahal nyo si Digong. Ayan. Ang taong pinaglalaban nyo at ang taong mahal nyo ay isang tao na minura niya ang ating Panginoon Diyos. Yun, ating lang pinapakita. Hindi ko natin alam kung sarado na yung utak nyo at yun, tinitingala nyo yung taong yan si Digong at mahal na mahal nyo. Sige, mahalin nyo. Mahalin nyo ang taong demonyo sa kanyang gawain o sa kanyang ginawa at paglalapastangan, pagmumura sa ating Panginoon Diyos. Sana nag-isip-isip po kayo. Na may maliwanagan naman ang utak nyo. Na ang taong pinaglalaban nyo dyan, ayun ho ang pagkatao niya. Maraming magagalit sa akin dahil yun ang tingin ko kay Digong ninyo eh. Bagamat dati siyang naging presidente natin. Yeah, mataas ang respeto ko nun sa kanya.
bilang presidente. Pero magmula nung minura na niya ang Panginoon Diyos, hindi siya yung taong dapat ituring na dating presidente or ituring na tao. Kasi yung mga ginawa niya, mga kahayupan, mga tao, pinatay, pinapatay, ay yun ho, ay gawain ng isang demonyo. Yun lang ho, at sana wag niyong kalilimutang mag-subscribe at yun, share and likes. Thank you and thank you for watching.